Okay. Good morning po mga kapatid. Welcome to the PhilNZ Sunday service. It's 10 a.m. Auckland, New Zealand time. And I would like to welcome all the attendees, ang ating mga kapatid here in New Zealand and also sa Philippines or probably some in Australia as well. So welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat po at hindi kayo nagkamaling mag-join po sa aming Sunday worship for this morning. Okay, so sa panimula po tayo ay mag-opening prayer muna. So tayo po ay yumuko, isara natin ating mga mata at tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. We welcome you this morning, Panginoon, as we celebrate another day with you, O God. And Lord, we normally recall your faithfulness sa amin and nagpapasalamat po kami sa araw-araw na pag-walk ninyo sa amin and you're always with us, Panginoon. We always proclaim yung promises mo and you're a true and faithful God and your goodness and your love for us never fail, Panginoon. And in this time, we come to you and lay our lives, Panginoon, before you. And with our praise and worship, we will honor you and worship you this morning, Panginoon. And we proclaim that you are the Holy One, the Lord God Almighty, who is before, now, and present, and in the future, Panginoon. And all your beauty and your love and your majestic power is beyond compare, Panginoon. And on this day, as we join the praise and worship, Panginoon, we will sing to you our praises, and we will declare your everyday goodness to our lives, Panginoon. And Lord, also as we continue our topic for this month, Panginoon, we will always recall the grace that we have received from you, Panginoon, that you are, we have had our relationship with you, and you have extended your grace to us by giving your Son, Jesus Christ, Panginoon, and by your grace we have been saved, and no one could boast, Panginoon. So ngayong umaga, Panginoon, i-declare namin ang iyong kaluwalhatian as we sing our praise and worship. So we will welcome our praise and worship team to be headed by Sister John. Good morning po sa ating lahat. Morning, Jonah. Umaga. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po, tita, and let's sing of our God's amazing grace this morning. Samahan niyo po ako sa pagkanta. Let's sing one of our favorite songs. This is Amazing Grace. Shakes the whole earth. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace.
is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord, we sing of everything that you have done for us, Lord Jesus. Here on the earth and as in heaven, Lord Jesus. Church, please join me in singing this new song. It's called Graves into Gardens. First part says, I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. And the chorus goes, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Sing that. I searched the world. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures of fame are never enough. Then you came along and put
You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. So there's nothing better than you. We thank you, Lord, for your love, for your mercy, and for your grace. In Jesus' name, amen. Ating pong pastoral prayer ay pangunahan ni Sister Vicky. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumungo na sa ating pananalangin. Panginoong Hesus, muli salamat po o Diyos sa araw na ito, sa umagang ito o God, na kami iyo muling pinagtipon o God, at kami muling makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa Ama sa tulong ng banal na Espiritu, na hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay sa gagawin naming service sa umagang ito. Hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, O God. Maramdaman namin ang iyong presensya at higit sa lahat, Panginoon, buksan mo po ang aming espiritual na puso't isipan. Magamit namin, Panginoon, maunawaan namin ang iyong salita na ipapahayag ng aming pastor. Tunay, Panginoon, na inaangkin namin sa umagang ito, anuman po ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, meron kaming katagumpayan dahil kay Kristo Jesus na aming pinananampalatayanan. Hayaan mo nga po na maging bukas ang aming puso't isipan. Magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay ang mensahe na iyong ihahatid sa pamamagitan ng aming pastor. Pagsikapan namin, Panginoon, na masunod ang mga salita mo at maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan namin. Ikaw ang makita sa amin, O God. Ikaw, Panginoon, ang maparangalan kung paano kami nabubuhay sa daigdig na ito. At muli, salamat po, O Diyos, sa aming pastor na iyong ginagamit para kami matuto, para kami magkaroon ng kaalaman at lumalim pa sa iyong salita. Salamat po sa kanyang buhay, salamat sa panahon, sa oras, Panginoon, na kanyang ipinagkakalob din sa iyo, O God. Ikaw po ang magbabalik sa kanya, Panginoon, ng kumbaga, ng pabor, O God, sa kanyang buhay, sa kanyang ginagawa.
Salamat po, ingatan mo po siya, gabayan mo siya, 10 ng kanyang pamilya, O God. At ikaw po ang magbigay ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ano man po ang ninanais ng kanyang puso, lalo't kung ito'y naayon sa iyong kalooban. Loobin mo nga po na mapangyari ito sa kanyang buhay, O God. At ganoon na rin po sa aming mga kapatiran na nakikiisa sa service na ito sa umagang ito, O God. Gabayan mo po ang aming pastor, ikaw ang manguna, tago mo siya sa iyong likuran, O God. At ang kapangyarihan ng iyong salita ay lumaganap at tumimo sa bawat puso at bawat isip ng mga nakikiisa sa service na ito sa umagang ito, O God. Salamat po, O Diyos, ngayon pa lang, inaangkin ko na ang katagumpayan ng bawat isa na nakipagpartisipasyon, O God, sa gawaing ito. Lahat po ng aming mga kahilingan, O God, lahat ng mga hinaing namin at lahat ng aming mga ninanais, O God, ngayon pa lang, inaangkin na namin. Ito'y nasa amin na sapagkat yun ang sabi mo sa iyong salita, O God, ang kinin namin at ito'y mapapasa amin. Kaya salamat po, O Diyos. Hayaan mo nga po na ang biyaya ng banal na Espiritu ang lumaganap sa aming lahat, O God, na mga nakikinig at nakikiisa sa gawain ito sa umagang ito, O God. Muli, kami po'y nagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Vicky, for your pastor prayer, and Sister Jonah. Indeed, the Lord is worthy to be praised, at our prayer for him this morning. So welcome once again sa ating Sunday service, at welcome to our brethren who just joined, and also overseas in Philippines and Australia. So we will proceed with our announcements. Meron po tayong mga announcements this morning. So sa next week, 20th of August, so ang order of worship natin ay nakikita niyo po sa screen, at ang ating speaker ay ang ating Reverend Pastor Jojo Asi. Presider po ay si Brother Nabo. Pastor Prayer, Sister Heidi. Bible Reader, Brother Angelo Chong. Offering Prayer, Brother Nardine Busog. So that's our Tatay Leo. And praise and worship is to be led by Sister Lolit Encela and her family. Okay, ang ating adult Bible study will be back on the 19th of August. So that's 7:30 p.m. via Zoom. And that's led by our Sister Heidi Cos. Ang Phil and Zed Young Adults ay nagpapatuloy. So that's every Saturday then, 7 p.m. via Discord. That's on the 19th of August. Okay, so meron pa po bang ibang announcement? So yung prayer meeting po natin, nabanggit ko po last week kasi po dadating yung family ko. So meron po kaming 2 weeks break na hihilingin po sa inyo. So ako po ay magko-commence ng ang prayer meeting sa 1st of September na po. That's Friday. So i-announce ko na lang po yung mga details sa ating group chat. Okay, Pastor, meron pa po tayong ibang announcements? Salamat. Yung Church hall hindi na available. yung target hall di na available, itutuloy daw gagawin hanggang October. So, hindi na talaga pwede. Hindi pwedeng gamitin Face-to-face. hanggat gahanap na lang tayo ng place. Okay, so wala na po bang ibang announcements? Mga kapatid or pastor, wala na po. So tayo ay dadako na sa ating sharing and testimony. Or ipipray po natin ang mga birthdays and anniversaries. Yes, Sa 31, si Mika. sino ba mga Si Mika, si Josh. Yung anniversary. Si Angelo po, 26 August. 3 young adults. tatlo? So, Mika, Josh, and Angelo. Diyos. Tsaka, Sino pa? tingnan mo dyan sa chat, meron nasa. Sila. Okay. So, pag pwede natin, and then, okay, lumapit po tayo kay Lord. At atin pong panalangin, pagpasalamat ang may birthday at ang
wedding anniversary ngayong month ng August. So let us let us pray. Samahan niyo po sa pananalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa oras na to, sa time of prayer for our brothers and sister na nagdaos at magdadaos ng kanila pong kaarawan. And thank you, Lord, for your faithfulness sa buhay ng iyong mga anak. Kay Josh na nandoon sa Australia, thank you, Lord, for your protection and wisdom na binigay mo sa kanya. Salamat din po, Panginoon, at iniingatan mo siya doon, Lord, sa kanyang pag-stay doon. And we pray, O Lord, na patuloy na matagpo ang kanya kahit nasa masandako at pagpalain mo siya, Panginoon, O Diyos, sa kanya pong kaarawan at kayo din po sa maraming maliligayang kaarawan na bigay mo sa kanya, sa kanyang buhay. Bless him, O Lord. And ang gayon din ang kanyang mga pangarap, Panginoon, ay we thank you sa oras na ito at sana namin ang Holy Spirit mo ang makasama niya. Thank you, Lord, for his life. And kay Sister Mika, salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa kanya at kay Nisha sa iyo, O Lord. Salamat po, Panginoon, kay Sister Mika na siya ibinebless mo, hindi lamang sa kanyang family, maging sa work na kanyang ginagawa. And thank you, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya at sa mga maraming pang maligayang kaarawan at kalusugan na ipagkakaloob mo sa kanya. Naway i-bless mo siya hanggang patuloy na sa kanyang paglilingkod sa iyo at sa kanyang mga pangarap pa, Panginoon, O Lord, at magkaroon pa siya ng maraming mga maligayang kaarawan sa buhay niya. Maging kay Brother Angelo, thank you for his life, for yung faith niya sa iyo, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na siya ay nagiging mabuting anak mo sa iyong harapan. At salamat po, Panginoon, O Lord, dahil si Angelo ay bibigyan mo pa, Panginoon, ng maligayang buhay, kalusugan, at mga pagpapalang hindi pa rin niya naranasan sa kanyang buhay. At ang aming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang kanyang kaarawan at ang mga darating pang mga ligayang kaarawan sa kanya ay patuloy na maging blessing siya sa iyo at kayo din sa mga taong mga kapaligid sa kanya. I-bless mo rin siya sa kanyang mga pangarap at kanyang mga sa future. Ikaw nakakaalam nito. We pray for more blessings and birthdays to come sa kanyang buhay. And we thank you din, O Lord, sa aming pong anniversary ni Janet for your faithfulness sa amin sa maraming taon na pinagkaloob mo sa amin. Ikaw ang naging sentro ng aming relationship, ups and downs. And sa buhay namin, hindi naging madali, but throughout those years, O Lord, you've been faithful to us. Hindi man kami naging faithful sa iyo, but you're full of grace, O Lord, and we thank you, Lord Jesus, for the union, for our marriage, and we thank you, Lord, because your profound grace is always with us. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, and we entrust you, O Lord, more anniversary, fruitful wedding anniversary ang pagkaloob mo sa amin kung pagkakalooban mo kami ng buhay. Salamat po sa oras na to, sa pagkakataong itong binibigay mo sa amin. And we thank you for all of this prayer na amin pong ino-offer sa iyo sa this time, O Lord. And gusto namin ibalik sa iyo. Papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor, sa pag-pray sa ating mga celebrants at tayo po ay magpapatuloy na. Dadako na tayo sa ating sharing and testimony. Meron po bang magte-testify sa ating mga kapatid sa inyong mga pagpapala? Okay. So, Ako po, sis. Okay, sige sis. Go Hindi ahead. kasi kagabi, di ba, ako na sabi ko, talagang hirap akong makagawa ng tulog. Yung bang
Di ko Mm. alam kung nakakatulog nga ako kasi mababaw talaga yung lahat, nararamdaman ko ganyan. Pero Mhm. kagabi sa biyaya ng Diyos, pagkatapos ni Sister Hides na mag-pray, nakatulog na, siguro din ako. Alam ko nakatulog ako kasi nanaginip ako. Kaya sabi ko salamat kay Lord na baga tumutugon siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Medyo nakatulog na ako kagabi. Although nung mga nakaraan nakakatulog na rin, pero yun na nga, gumagalaw si Lord tumutugon siya sa ating mga panalangin. Kaya nagpapasalamat ako. Amen. Amen. Okay, maraming salamat Sister Vicky. Sino pa po? Meron pa po bang magpapasalamat? Okay, so kung wala na po, Pastor, kayo na po ba yung mag-start ng ating presentation? Yes, salamat sister. So ngayon pong oras na to ay atin pong i-present po yung ating mga bagong trustees and elders. So nagkaroon po tayo ng pag-uusap about this din sa ating leaders meeting, and we are thankful kay Lord dahil naging maayos naman ito, at gusto lang po nating i-announce at pag-pray na rin, i-present natin sa atin ang ating mga kapatid, no, ang mga trustees and leader. So nandiyan ba sa sinare ko kasi yung yung PowerPoint, pero ba dyan? Wala. Hindi na. Anyway, so kung wala dyan yung PowerPoint, ang ating pong bagong trustee ay ano ba? Para makita natin. Ang ating trustee po na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, sila po tinanggap nila ito at sila po ay pinagkasunduan ng church, no, si Sister Jonah at saka Sister Teresa. Yan. Sila po yung ating trustees ng PhilESed Trust, and ang ating pong bagong elder na tinanggap din niya at pinag-usapan, confirm din sa ating leaders meeting ay si Brother Jared. Yan po yung mga pangalan nila na yan, nakalagay na ngayon sa screen. So samahan niyo po ako para italaga sila at pag-pray natin sila, no, mga kapatid na to. At ibasbasan sila ng Banal Espiritu ng Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Patuloy na i-bless mo ang iyong church, ang PhilESed Church, at ang kongregasyon sa kanyang pagpapatuloy na paglilingkod sa iyo, O Lord. Salamat po, Panginoon, at meron ka mga anak mo na nagkaroon sila ng burden sa heart nila and desire to serve you more, and pinagkaloob mo, Panginoon, ang mga processes na to sa amin, at naging maayos po, Panginoon, ang prosesong ito, at naniniwala kami na ito ay kinasihan ng Banal Espiritu Santo, O Lord. Gusto namin, Panginoon, talaga sa iyo ang mga leaders na pinagkaloob mo sa amin, na sila po ay magiging kabahagi at katulong pagpapalago ng ministry na in-entrust mo sa amin dito sa New Zealand. And we believe, Lord, that your power, your love is beyond here in New Zealand. Mag-grow ito, Lord, sapagkat ang ministry ito, Panginoon, ay gusto mong lumawak pa sa lahat ng dako, Lord. We came from the Philippines at from other countries na nagkita-kita kami dito. And still, Lord, you unite us and you bless us, O Lord. And now, Lord, dito kami sa New Zealand at naabot ng
ang mga ministry ito sa iba't ibang dako at sa area na gusto mong paggawa sa amin. Dito po, Panginoon, sa New Zealand, we pray for our brothers and sisters, Lord, na nandito, na gusto naming italaga sa iyo ang aming mga kapatid, Panginoon, na binigyan mo ng Panginoon ng heart sa kanila na mag-serve sa iyo. Ang trustees, Lord, na sila ay magiging kabahagi ng Board of Trustees ng PhilNSED, Lord, kay Sister Teresa at kay Sister Jonah. Lord, thank you, Lord, for their love sa iyo, Panginoon, sa kanilang willingness to obey and follow you and to serve you, O Lord Jesus. And naniniwala kami, Panginoon, that hindi meron kang magandang plano, Panginoon, kung bakit sila ay nilagay mo sa pwesto, sa position ito. It's not about the position, but it is about you, O Lord Jesus. About you that we know, Lord, that sila po ay magiging patuloy na magiging faithful at magiging fruitful ang ministry na in-entrust mo sa iyong mga anak na to, Lord. At maging kay Brother Jared na siyang katulong bilang isang elder ng church, O Lord, thank you, Lord, for sa kanyang faithfulness sa iyo, for your love, kaya din sa dedication na ibibigay niya, Panginoon, para sa paglilingkod sa iyo. Lord, naniniwala kami as we pray as a church, naniniwala kami, Panginoon, that itong mga anak mong ito na nagbigay ng heart sa iyo ay magiging fruitful ang kanilang ministry dahil, Panginoon, ikaw ang pumili sa kanila. Ginamit mo lang ang mga tao para sila ay kausapin at nagkaroon sila ng willingness, tumugon sila, Panginoon, sa opportunity na ito na pinagkatiwala nila sa iyo. And we pray, O Lord, that your Holy Spirit be upon them, Lord, as they continue to seek you and serve you in the mighty name of Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you po, Pastor. Tayo po ay magpapatuloy na. So, tatawagin na po natin ang ating kapatid na Brother Eric Encela para tayo pangunahan sa ating offering prayer. Hello, magandang umaga po. At patuloy po tayong manalangin, pag-pray po natin ang ating tithes and offering for today. Tayo po ay pumikit. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama. Inadakila ka namin naman, Ama. Tunay kang tapat sa amin. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito at kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon upang magkaroon ng ganitong gawain upang makarinig po ng banal na salita na maaari po namin gamitin sa araw-araw. Ama, maraming pong salamat sa nakarang linggo ng aming buhay. Maraming salamat sa proteksyon, sa magandang kalusugan, sa aming mga trabaho, Lord, sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin. Maraming pong salamat. And Lord, sa oras na ito, kami po ay nanalangin at pinalangin po namin naway i-bless niyo po ang aming handog sa araw na ito. Naway tanggapin niyo po ito, Ama, at magamit po sa ikalalago po ng iyong iglesia, O Lord, at naway marami pong yung mga anak na nangangailangan ang matulungan nito, Ama. Maraming pong salamat at sa lahat po ng provisions and sa iyong pagmamahal, Lord, maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Brother Eric.
Sa ating pagpapatuloy tayo ay dadako na sa Bible reading. So ito ay pangungunahan ni Sister Hallie Encela. Hello. Good morning. Good morning. Hallie. Yes po. We'll start the Bible reading now. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have not been cleansed once for all. It would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased." Then I said, "Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God." First he said, "Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law." Then he said, "Here I am. I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Amen. Praise God for the reading of the word. So tayo po ay maghanda na ng ating mga sarili na makinig ng salita ng Diyos, and may the Lord be with us as we receive His word for this morning. Let's welcome our Reverend Pastor Jojo Asi. Amen. Salamat Sister Teresa sa pangunguna ngayon kay Jonas sa praise and worship. Ganyan din sa mga naging kabahagi po natin sa mga nanalangin at nagbasa ng Biblia. And magandang umaga po sa ating lahat. Ganyan din sa nandyan sa Pilipinas, si Joe at si Jos na dyan sa New Zealand at ang iba pa na naabot ito. Ganyan din sa Australia, I mean. Ganyan din dito sa New Zealand. So tayo po ay magpapatuloy. Ang oras na dito sa time ko ay 10:53. So nawa ay sa ating pag-aaral ngayon ay makasama natin ang Espiritu ng Diyos, no? So tayo po ay sa ating pong tema ngayon sa Grace of God for the month of August. At nung last week na pag-aralan natin yung title, yung Unconditional Grace. And ngayon po mga kapatid ay nandiyan po sa screen nyo yung Sanctifying Grace, no? So humingi muli tayo ng gabay sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita sa oras na to. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong grace at kami nakakapagpatuloy ng aming pag-serve sa iyo, at salamat din sa iyo Panginoon sa mga araw-araw na binibigay mo sa amin, kakalakasan, kagalingan, pag-ibig, pakikisa ng Banal Espiritu Santo at paglilinis mo sa aming mga kasalanan. At dalangin namin Panginoon, O Lord, as we continue to study your word mula po dito sa Hebrews na namin pong binasa, ay makita namin ikaw at ang iyong mga salita ay magliwanag sa buhay namin, at nawa ito ay magamit namin sa ikatatag ng aming pananampalataya sa iyo, O Lord Jesus. Salamat po sa iyong grace sa pinagkakaloob sa amin, and we thank you, O Lord, for everything. And nawa Panginoon, hanggang sa matapos ang aming worship ngayong umaga ay kung ano hanggang saan man ang maabot nito, ay sila rin may mapagpala ng iyong mga word na nagmumula sa iyo, O Lord Jesus.
In the mighty name of Jesus, ang ikineklaim na namin ang katagumpayan ngayon pa lamang. Amen. Amen. So, sanctifying grace. So yung grace, mga kapatid, alam natin ito, nabasa natin, nakita natin to sa Bible, na dahil yung grace ito yung God's unmerited love and favor towards us, no, sa ating mga tao. So ang very famous na verse na ating tinitingnan yung sa Ephesians chapter 2, 8-9, no? We are saved by the grace of God, not by good works, no? So ano ngayon yung sanctifying grace, no? Ito yung ayon dito kay John Wesley, yung sanctifying grace ay God's freely given presence and power to restore the fullness of God's image in which we are created, no? So maraming mga definition na nakikita natin dito sa sanctifying grace, no, yung ginawa ng Panginoon. So kung titingnan natin sa Biblia, ito yung ginawa ng Panginoon, lalo na sa mga tao na makasalanan. Ang ginawa niya, inoffer niya yung kanyang buhay para sa atin, para tayo maligtas sa ating mga kasalanan at tayo ay naging pinaging banal ng Panginoon. So tatlong bagay ang titingnan natin dito sa oras nito, mga kapatid, dahil ano ba yung concept ng grace nito? Ano yung profound meaning ng grace na talagang ang sobrang mahirap maintindihan, maarok, ng isip ang grace na binibigay ng Panginoon. Mamaya i-share ko sa inyo mga ilang illustration that makita natin, and based sa experience din, I can see yung hindi ko maarok, malaman, hindi kayang ipaliwanag, no, ang grace ng Panginoon. But sa tulong ng Panginoon, makikita natin yung talagang pag-ibig ng Diyos na hanggang sa oras na to ay tunay na nandoon talaga yung kanyang power, no? Power sa kanyang mga anak. Okay, so tatlong bagay po ang ating pag-aaralan ngayon. The first one, buksan natin ang Biblia natin doon sa Hebrews 10 para habang pinag-aaralan po natin to ay magliwanag sa atin, no? Hebrews 10, no? The first point na atin pong titingnan dito about doon sa sanctifying grace, yung positional sanctification o tinatawag na justification. Ano ba yung justification, no? Tingnan po natin sa Bible diyan, basahin po natin para makita po natin itong meaning dito sa Hebrews 10 sa 10. Sa Tagalog, basahin ko habang nandiyan sa English. Sabi niya dito, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Maganda po yung ginawa rito, no? Sinabi dito sa Biblia, no? Dahil ang mga Hudyo, in-explain naman dito sa Hebrews 1 hanggang 10, ang mga Hudyo ay nag-aalay ng kanilang sa Panginoon upang humiling sila na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sila ay lumalapit sa templo, no? At dahil nag-offer ng mga animals para ito'y maging handog, at ito'y pinapanalangin sila ng mga priest, ng mga pari. At sa naniniwala nila, pag-aakala na sila ay mapapawi ang kanilang mga kasalanan. Ngunit sinasabi rito, kung balikan na po natin sa Hebrews 10, no, we are made holy, sinasabi rito, Jews offer sacrifices for the forgiveness of sin. Pero sabi po rito sa verse 10, no, sa 4, basahin ko from 2, no? Ngunit napatawad na ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog. Wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na nila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang kasalanan taon-taon. So every year, naghahandog sila, iba't ibang klase ng sacrifices. Subalit sinasabi ito, hindi ito tuluyang napapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sa verse 4, sapagkat ang mga dugo ng mga toro at ang mga kambing
ay hindi makakapawi ng kasalanan. No? Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi nakakapawi ng kasalanan. So, ang ginawa ng ating Panginoon, siya yung inoffer niya yung kanyang dugo, sa yung minsanan na binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, naalay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabagat ang ginagawa nila, ito ay ginagawa ng mga Hudyo at ng mga priest. Sabi doon sa 11, day after day, every priest stands and perform religious duties, no? Again and again, no? They offer yung same sacrifices. But ang sabi po sa verse 11, ang sabi rito, hindi ang bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-parehong ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. So ang grace na pinag-aaralan po natin dito, mga kapatid, yung justification, dahil ang sinumang nanampalataya kay sa ating Panginoong Kristo ay nagkaroon na ng kapatawaran, pinatawad na sa kasalanan. Tayo ay naging banal hindi dahil sa ating ginawa, no? Sinabi doon sa Ephesians chapter 2. Tayo ay naging banal kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sa yung pinaka final na handog, wala nang magiging handog para tayo ay ma-justify. So, nilinis tayo ng ating mga Panginoon sa ating mga kasalanan ng Panginoon, ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang handog. Siya na yung pinaka huling handog, no? Wala nang handog na yon. Siya lang yung kanyang dugo ang nakakapawi ng ating mga kasalanan. So ano pong ibig sabihin nito? Ang grace na to, kung makikita natin yung tinatawag na positional sanctification, tayo ay naging justified, nagkaroon tayo ng pagkakataong karapatan, no? Karapatang makalapit sa Ama. So ang grace na to ay profound, no? Dahil yung ginawa niya ay lahat na yung mga pagsunod nila doon sa kautusan ay akala nila dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan sila ay maliligtas. Pero ang ginawa ng Panginoon, dahil hindi kayang iligtas ng tao kanyang sarili, ang ginawa ng Panginoon, siya na mismo ang nagbigay ng kanyang buhay, inoffer niya ang kanyang buhay sa atin. Tayo ginawang banal ang ating Panginoong Kristo. Tayo ay na-justify, no? At nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. May mga question din, mga kapatid, about sa grace na ito. Sabi, in the eyes of God, ang gusto ng Panginoon sa atin ay patuloy na makalapit tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na masagana, no? Subalit ang ginagawa ng magnanakaw, ang ginagawa ng demonyo ay siya ay nanliling lang, no? Siya ay naninira at nagpapahina ng ating spiritual na posisyon, no? Para tayo ay magkaroon ng doubt sa ating pananampalataya sa Panginoon. At hindi siya tumitigil. Marami siyang ginagawa sa buhay natin, no? Sabi nga doon sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ang ginawa ng ating Panginoon, sabi niya, naparito ako upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo sa John 10:9, sabi niya, ako ang pintuan ng sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So ito po yung promise na binibigay ng Panginoon. Alam niyo, sa ating spiritual journey ay nakikita natin hindi nagiging madali ang buhay natin, no? Subalit nandoon ang Panginoon, lagi siyang nandoon nakaantabay sa atin. Laging yung grace niya from the beginning ng creation nandoon siya. Ang gusto ng Panginoon ay inalalaya niya ang sanlibutan nung pa kay Eva at Adan. Nandoon na yung grace, no? Dahil nagkasala si Eva at si Adan. Subalit yung grace ng Panginoon, pinagkaloob niya, nagkaroon siya ng pangako na at pinagkalooban niya ng damit na masusuot si Eva at si Adan sa kabila na sila ay consequences ng kanilang kasalanan o na umalis sila doon sa paradise.
Tubalit hindi nawala yung grace ng Panginoon. Makikita natin sa Genesis, no? Hanggang din ngayon sa New Testament, nakikita natin na nagpapatuloy yung grace ng Panginoon. Libu-libong taon. No? Nandoon ang pag-ibig at pagtingin ng Panginoon sa atin. Si Satanas, hindi rin siya tumitigil para linlangin ang tao. Hanggang sinabi niya rito sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw lamang upang magnakaw, pumatay, manira, at panghinaan tayo sa ating pananampalataya. Hanggang sa kanyang pagparito, yun ang gawain ng Satanas, pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, gusto niya agawin, lalo na yung mga nananampalataya sa kanya, yung position, no? yung relasyon nila sa Panginoon. So, hindi pwedeng maagaw ni Satanas ang mga nasa kanya na, sapagkat siya ay pinili niya ng Panginoon eh. Dahil ang sino mang pumasok sa pintuan ng ating Panginoon sa Kristo ay maliligtas. No? Yan po yung sinabi sa Biblia dito sa John 10:9. Alam niyo, many years ago, meron akong kilala, no? Siya po ay isa pong anak siya ng pastor. At siya ay nung kanyang kabataan, siya ay masigla sa kanyang relasyon sa Diyos. Siya ay tumutugtog din sa music ministry. And naging kabataan din siya, no. Subalit naging kabataan, I mean siya sa gawain sa church. Siya ay nagkaasawa, nagkaanak, at siya ay nagkaroon siya ng problema. So dahil sa kanyang problema, hindi niya nakayanan ang kanyang problema. Isang araw, dahil sa mabigat na problema niya, na kinimkim niya, ang ginawa niya ay siya ay nagbigti. Siya is sa tingin ng mga tao na nakakilala sa kanya, as may mga question like, di ba siya ay anak ng pastor, bakit niya nagawa yun? Siya ay Kristiyano, masigla siya nung time na yun sa kanyang kabataan, pero bakit siya ay nagbigti? Bakit siya nagpakamatay? May mga tanong din na siya ba ay maliligtas, no, sa kanyang ginawa, na ang kanya bang kaluluwa ay pupunta sa langit. So ito po yung mga questions na pumapasok sa isip ng mga tao. Bagamat ang kanyang ginawa ay hindi tama, hindi mabuti, subalit sa mga isip ng mga tao as pag pinag-usapan ang tungkol sa grace ng Panginoon about sa kaligtasan, ito ay nagiging question, no? At hanggang sa mga panahon to, marami pa rin nagbibigay ng question, lalo na ngayon tumataas ang crime at tumataas din ang mga pagpakamatay, lalo sa mga kabataan. At nagiging question ito lalo na doon, mga kapatid, sa mga Kristiyano, pinag-uusapan lagi yung paano na ang kaligtasan, sila ba ay maliligtas o hindi. So ito po ay isang pangyayari na kilala ko siya, at dumating din ang time na ang isa pang mabigat dito, mga kapatid, dahil nung time na siya ay ililibing na, alam niyo kung sino ang nag-asikaso hanggang sa kanyang pagbuburol. Ako po yung nag-asikaso hanggang sa kanyang pagbuburol. So, kung tinitingnan mo, paano na yung grace ng Panginoon? No? Sa iba, ang tumitingin marami mga nagtatanong. Subalit kung titingnan po natin dito sa Biblia, ang grace ng Panginoon ay profound. Ang gusto ng Panginoon, tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, hindi naman ibig sabihin na nandun na tayo sa kumbaga, paraiso, no? Ang buhay natin ay everyday we encounter many trials, many challenges sa buhay natin.
maliwanag na sinasabi rito, mga kapatid, sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw at pumatay at manira. Sino ba yung magnanakaw na to? Ito ay si Satanas para panginain ang relasyon natin sa Panginoon at ang ating mga pananampalataya at maging yung ginagawa natin sa buhay na to. Ang deceiver, ang deception ay nandoon. Subalit ang pangako ng Panginoon hindi nagbabago, yung kanyang grace. At naparito ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na masagana, no? Magkaroon tayo ng buhay ng eternal life. Ang ginawa ng Panginoon dito ay ibinoffer niya yung kanyang buhay once and for all para yung sacrifice, yung body ni Jesus Christ, ay tayo ay ma-justify, magkaroon tayo ng masanctify tayo, mga kapatid. Dahil sabi ni Dallas Willard, no, we are meant to be forgiven by grace. We are meant to live grace by grace. Yun po ang sinasabi doon, no. Ang naniniwala tayo na ang nangangailangan lang ng grace yung mga sinners, no. Ang sinasabi niya that only times we need grace are times of guilt. Sinasabi niya, tayo mga believers, we need more grace, no? Dahil tayo nasa ilalim na ng grace ng Panginoon. Dapat nating panghawakan ang kanyang mga salita, no? Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, tayo nagkaroon ng justification, tayo pinaging banal. Ito na yung position na sinasabi sa atin, no? Subalit ang ating buhay ay nagiging madali ito dahil kapag pinagkaloob lang natin lahat sa Panginoon, ating mga alalahanin, ating mga iniisip, nagkakaroon tayo yung kabigaatan sa ating pasan ay nagiging magaan. Katulad ni sinabi ni Jesus Christ doon sa Matthew 11, na lumapit kayo sa akin, kayo na bibigatan at kayo bibigyan ko ng kagaanan, no? Nandun yung kanyang love, yung kanyang grace, yung comfort niya. So the battle is between the flesh, no? The battle is between doon sa sinasabi dito sa John 10:10 na ang ginagawa niya ay linlangin tayo. Subalit tayo ay magpatuloy lang tayo sa ating pananampalataya, sa ating claim lang natin i-claim lang natin yung mga sinasabi sa Bible, then we can overcome all the trials and temptation by the grace of God, no? Kung tayo ay nasa kanya, sabi niya rito, ang sino mang pumasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Ito po yung pangako ng Panginoon, no? Subalit sa mga isip ng mga tao ay maraming mga question, no? Para mas maintindihan pa natin to, tingnan pa natin sa susunod na puntos, no? Ito tinatawag na progressive sanctification, no? Ito po yung experiential. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Bagamat tayo dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, no, nagkaroon tayo ito yung tinatawag na experience natin yung growth, yung transformation sa ating buhay, no? Ano ba ibig sabihin ng progressive, no? We continue to experience growth and transformation sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, ang kaibahan lang dito ay yung banal na Espiritu ng Diyos ay kasama na natin. Nagwo-work sa atin yung Holy Spirit. Yung mga true believers ni Jesus Christ, no, ito ay nagdi-deepen o lumalalim ang kanyang understanding about love, obedience sa Word of God, no. Ito po yung gawain ng Holy Spirit sa atin ay hindi na tayo nag-iisa, kundi na-experience natin yung profound grace ng ating Panginoon, no. Sabi po rito sa Hebrews 10:14, basahin ko ulit dito sa Tagalog. Ito po yung sinabi niya, no. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang tanong ay, sino ba naglilinis sa atin? Si Jesus, no? Si Jesus Christ. Siya lang naglilinis. So yung salvation is the work of God. It is not ours, no? So ito yung divine appointment ng Panginoon. Tayo ay naligtas, siyempre nananampalataya tayo. Hindi yung nanampalataya tayo,
Hindi dahil sa ating pananampalataya, kundi tayo nanampalataya sa ating Panginoon Kristo dahil nilid tayo ng Panginoon na manampalataya sa Kanya. So lahat pala ito sa sinasabi sa Hebrews chapter 2, 8 to 9, ito'y gawain ng Panginoon. Ang Panginoon din ang nagpapalambot ng puso natin upang tayo magkaroon ng humility, upang tayo maniwala sa Kanya. Ino-open ng Panginoon yung eyes natin. So ang work ng Panginoon is profound, by yung grace ng Panginoon sa atin, no. Yung mga believers, no, ay patuloy na nadideepen yung understanding natin, yung obedience natin sa Panginoon dahil inaalaw natin na mag-work sa buhay natin ang ating Panginoon. So nagkakaroon tayo ng progressive sanctification, no? Nagpapatuloy, we continue. Hindi tayo, nung nanampalataya kay Lord, hindi na tayo, kumbaga nagpatuloy tayo sa ating paglilingkod, no? Nakakaranas man tayo ng mga problema, naman nanghihina tayo, ngunit nagpapatuloy tayo, no, sa Kanya. Patuloy na lumalapit tayo kasi alam ng Panginoon nating mga kahinaan. Remember na maging alam ng Panginoon na dun sa John chapter 14, pinag-pray niya ang kanyang mga disciples, ang mga believers, dahil alam ng Panginoon ang daranasin ng mga tao. Ang mga calamities, ang mga problema, families, there are problems. So ang problems is part na ng buhay ng tao. But alam na, sinabi ng Panginoon yung kanyang pangako, no? Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, lalo na doon sa mga nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. So, yung gawain ng Holy Spirit for us is to understand more about God, no? Ito yung grace ng Panginoon. May isang pastor, no, na siya ay nilagay sa isang church, pero siya ay nag-struggle sa buhay niya. Dahil sa kanyang struggle, siya ay matagal na pastor, no, pero nag-struggle siya dahil siya po ay nagkaroon ng mga vices. Siya ay nagkaroon ng nahilig sa casino, sa gambling, at iba pang mga gawain. Paulit-ulit na ginagawa niya to, no. May mga questions sa isip ng tao, bakit siya ganoon, no? Alam niyo sa tao mabilis mag-judge, no. Tumingin ng mali ng isang kapwa, lalo na kapag isang pastor, mabilis mag-judge eh. Kala ko ba Kristiyano niya, lalo na mga Kristiyano mabilis mag-judge siya, no, without knowing the background, the experiences of anything, no. So hindi nila nakikita kung ano yung mga pinagdadaanan ng tao, no. Bakit mabilis, no, maging Kristiyano man o hindi, mabilis siya mag-judge, no, without thinking about or reflecting about kung ano yung sa buhay nila. Sa akin, nung nalaman ko to, nakita ko hindi ako makapag-judge kasi tinitingnan ko lagi yung sarili ko nung ako ay gumagawa rin ng mga bagay na nung hindi pa ako isang pastor. But tinitingnan ko yung ano yung eyes ng Panginoon sa mga taong nag-undergo ng mga ganitong struggles, no, ganitong mga problema. So, ang nangyari, dahil sa paulit-ulit na struggle niya sa kanya mga maling gawain, nag-undergo siya ng rehabilitation. So, alam niyo yung grace ng Panginoon, binigyan siya ng sa many years na rehabilitation, siya ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at siya ay muling nakabalik. So siya ay naging pastor uli ng isang church, no. So sa iba, yung mga unpleasant comments o mga comments ng mga believers o mga unbelievers, so kala ka ba Kristiyano yun? Pastor ka pa naman niya, bakit siya ay nagkaroon ng mga vices, no? And many years ago, siya ay namatay. Ang question sa mga tao ay ganito, no, with regards sa salvation. So
kung kaya siya ay nagrepent sa kanyang kasalanan, siya kaya ay pupunta sa langit? Yung magandang tanong yun, no? So makikita natin dito na yung profound grace ng Panginoon ay doon. Kahit sino mang tao na makasalanan, sa mata ng Panginoon, ang lumalapit sa kanya, katulad ng prodigal son, no? Pinag-aralan natin last week, siya ay i-embrace ng Panginoon. Papatawarin siya. At ang kapatawaran ay gawain ng Panginoon. Subalit, hindi naman pwedeng i-justify ang mga maling gawain dahil may consequences ito. Ang sinasabi lang dito mga kapatid, yung profound grace ng Panginoon ay nandoon. No? Dito sa second point natin pinag-aaralan, tayo ay ginawang perfect ng Panginoon forever. Nililinis tayo sa pamagitan ng kanyang sacrifice. Ito po yung tinatawag na sanctification. Na everyday tayo ay nililinis ng Panginoon. Nag-undergo tayo ng mga trials at yung transformation is an ongoing process. Ang Panginoon ay patuloy na nag-work sa buhay natin. No? Patuloy niya tayong tinutulungan. Tayo nadadapa, ngunit siya ay nandoon para umalalay sa atin. No. Nakikita natin yung profound grace kasi hindi kaya explain ito maging ng mga theological disposition dahil ang grace is the work of God. Nababasa lang natin sa Biblia itong mga ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Subalit ang salvation is the work of God. No? Maliwanag sa Biblia, sinasabi doon, sino ang lumapit sa kanya ay kanyang papatawarin sa kanyang makasalanan at tumingin ng tawad. Sinasabi rin ng Biblia na tayo inalis ng Panginoon, pinagawing banal tayo dahil ginagawa ni Jesus Christ. No? It's about the work of God. Ang Panginoon ay full of grace. Subalit hindi meron binigay man tayo ng karunungan ng Panginoon yung tama at mali, alam natin yun. Diba? But nandoon pa rin yung grace ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang gusto niya, tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. Ito yung gusto ng Panginoon. At sa panguli, mga kapatid, ito yung tinatawag na yung complete sanctification. No? Alam niyo, merong mystery dito. Sinabi po dito sa Colossians 1:26 to 27. Basahin po natin. Ano ba yung mystery? Gusto ko basahin sa inyo dito sa Tagalog. No? Sabi po rito, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim ng maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Sino ba yung mga hinirang na tinatawag dito? Ito yung kanyang mga nananampalataya sa kanya. Sa 27, sabi po rito, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang liwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito pong glorification o complete sanctification, ang understanding ng mga Hudyo sa kanila, sila lamang ang magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit pinapahayag ni Apostol Pablo dito sa mga church sa Colossians na maging ang mga Hudyo, sila rin ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa lahat ng Hudyo at sa mga Gentiles at ng mga Jews, lahat ng mga generation. Ito ang mystery na sinasabi, ang hope of the glory ay doon sa lahat, no? Sino mang nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang mga Hudyo, they offer sacrifices, no, endlessly, repeatedly every year. Pero hindi naman dito nakapagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Alam nyo ba ang mga Gentiles, no, dahil din sa kanilang unbelief kay Jesus, na siya isang Messiah, naging matigas ang kanilang mga puso. Subalit ang Panginoon, dahil sa kanyang grace, hinayaan ng Panginoon ng katigasan ng mga Hudyo ay lumawak upang ang mga Gentiles ay makakilala sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon Kristo, yung kanyang salita ay nahayag sa buong mundo at tayo hanggang sa atin, tayo mga Gentiles, ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon din tayo ng kaligtasan. No? Yung glorification nito hanggang pagdating ng ating Panginoon, no, yung final aspect ng sanctification nito ay
mangyayari ito doon sa glorification. Mag-take place ito when believers are fully united with Christ in eternity. Diba? Kung tayo nasa harap na ng Panginoon o dumating ngayon ng ating Panginoon Kristo, ay kakamtan na natin yung pangakong kaligtasan. Ito yung glorification. Sinasabi niya sa atin, ikaw, no? Halimbawa, sinabi niya kay, sabihin ko pangalang, Juan, ikaw Juan, dahil ikaw ay sa kabila ng iyong naging problema sa mundong ito, ikaw ay nagpatuloy, no? Nakaranas ka ng mga persecution, ng mga trials, minak ka ng mga tao, ngunit dahil yung love mo sa akin ay nagpapatuloy, dahil ibibigay ko sa iyo ang gantimpala, no? Doon sa mga hindi nagpatuloy, ang iba ay ginawa ng iba ay nagpakamatay, ang iba ay lumayo sa Diyos, hindi sila tatanggap ng gantimpala, no? Subalit kay Juan, nagpatuloy siya sa kabila ng mga problema, ng mga trials na naranasan sa buhay, nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nang hawakan siya sa pangako ng Panginoon at pagharap niya sa Panginoon, kakamtanan niya yung gantimpala, no? So, makikita po natin dito sa tatlong point na to, mga kapatid, na ang sanctifying grace, no, sinabi doon yung positional sanctification, ito yung justification, no, ng ginawa ng Panginoon. Ito yung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoon. Ang gusto niya ay magpatuloy tayo. So dahil tayo ay na-justify, so meron tayo tinatawag na progressive sanctification, no. Tayo ay sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, tayo binabago ng Panginoon everyday. Na-experience natin yung paglagong Kristiyano, nagkakaroon tayo ng transformation. Binabago tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng dinideepen natin yung understanding, yung discipline natin, yung obedience natin kay Lord, no. So nagkakaroon ng progress. So, na-experience natin yung work of the Holy Spirit. At dahil doon, tatanggap tayo ng complete sanctification. Ito yung tinatawag na glorification. So lahat pala ng ating ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan, no. Ang nakikita ko rito, dahil doon sa mga illustration na experience na nakikita din natin, na wala pala tayong karapatan to judge other people, no. Kahit sila man ay mga Kristiyano na nadapa o mga pastor man na sila man ay nahulog sa kasalanan, no. Ang lagi kong tinitingnan is, paano kung ako naman? Ang tanong is, paano kung ikaw yun, no? Sa tingin mo ba ikaw ay forever o palagi ka malakas or hindi ka rin mahulog katulad ng ibang tao, no? So para ang titingnan natin is about magre-reflect tayo, no, lagi sa ating sarili. Sa halip na tayo ay mag-mock o mag-judge ng ibang tao, bakit hindi kaya natin gawin na ipanalangin sila, no? Ipanalangin natin sila na sila ay makaalis doon sa kumunoy na kanilang kinalalagyan. Panalangin natin sila na sila ay magkaroon ng ma-experience nila yung progressive sanctification o yung work ng Panginoon, yung love ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, no. Because they are undergoing trials o challenges sa buhay nila na hindi nila kaya, no, kundi kinakailangan nila yung power ng Panginoon. It's about, the grace is about, mayroon tayong compassion, it's about empathy sa mga nangyayari sa kanila. It's about, we love them, we pray for them, no? At yung grace ng Panginoon is nandoon, hindi siya nagbabago sa mga taong gusto niya ay matanggap ng mga tao yung buhay na kasiyasiya, no, na pinagkaloob sa atin. But nandun pa rin yung pangako ng Panginoon. Sinasabi niya doon sa John 10:9, no? Anong sabi niya doon? Siya ay naparito para tayo naparito siya para magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. Sa 9 is, ang sino mang pumapasok, no, doon sa pintuan, lumalapit sa ating Panginoong Kristo,
siya ay maliligtas. Ito po yung pangako na ating dapat panghawakan, no? At papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So matatanggap lang natin yung comfort, yung victory, kung tayo ay lalapit palagi sa ating Panginoong Kristo. I-offer natin sa Kanya ating isip, yung ating buhay, yung ating mga troubles, yung ating mga, kung tayo man ay malungkot, masaya, we give it back to the Lord, no? I-offer natin ito sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon ay makamit natin yung tinatawag na complete sanctification, glorification, yung pangako niya, no? Kung tayo ay mga hawakan sa Kanya. It's about yung profound grace ng Panginoon nandoon, no? Kapag maintindihan pa natin to, then I think magiging more compassionate tayo, no, sa mga tao. And dahil sa experience na ito na inalaw sa akin ng Panginoon, and nung time na yon, nung time na naging mahirap din sa akin, no, lalo na yung time na isang sa isang sitwasyon na isang tao, isang dating believers ay nagbiktim, nagpakamatay, at walang tumatanggap sa kanya dahil ito ay mabigat, no, sa damdamin ng pamilya, ng mga kamag-anak. Subalit inalaw ng Panginoon na ito ay, kumbaga dahil sa grace niya ay nagawa ko na undergo yung ma-handle ng maayos ang pagbuburol, ang ceremony doon sa church at saka sa pagbuburol. Inalaw ng Panginoon na ma-experience yung grace, and na hindi rin ako naging judgmental during the time, because it is the work of God. It's not about me. It's gusto ng Panginoon is patuloy na maranasan pa rin ng mga tao yung grace niya doon sa mga buhay na nakakakita, no? Sapagkat ang buhay ay may pag-asa, no, habang tayo ay nabubuhay, at ang pag-asang ito ay nandoon lamang kay Kristo na ating Panginoon. Nawa sa dakong ito ay tayo po ay mananalangin, at kung ano man ang ating pinagdadaanan, ating mga naranasan sa buhay, ang sinasabi sa atin palagi ng Panginoon is pumasok tayo sa pintuan ng ating Panginoon. At kung tayo papasok, tayo maliligtas. Makakatagpo tayo ng kapahingahan. At yun lamang ay mumula sa ating Panginoong Kristo. Tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyo, sa iyong grace, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa iyong ginawa doon sa bundok ng Kalbaryo. Binigay mo yung iyong, inalay mo yung buhay, at ang iyong banal na dugo ang nagsilbing handog upang ang sino mang tao na makasalanan na lumapit sa iyo ay malinis at mapatawad completely sa kanilang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong dugo, at kami ay nalinis sa iyong sa aming mga kasalanan, O Lord. At aming dalangin, Panginoon, ay naway tulungan mo kami na sa mundo na aming ginagalawang ito, na punong-puno ng problema, na mga alalahanin, punong-puno ng kaguluhan, ay madama namin ang kapahingahan at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Yung pangako mo, Panginoon, nandoon sa iyong mga salita ay magliwanag sa amin, Panginoon. Panghawakan namin ng mga salitang ito, Panginoon, sapagkat nandun yung pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo pabayaan. Nagkakaroon kami ng strength na overcome namin ang mga fears, ang mga trials sa ito dahil sa iyo. Dahil sa iyong ginawa sa amin, Panginoon. Salamat po sa grace mo. This is so much profound, O Lord. Hindi kayang arukin, Lord, sa kabila ng ang mga tao ay lumalayo, nangihina, nandun pa rin yung grace mo. Lagi ka nakatingin sa amin. Inaalala mo pa rin kami sa kahit na nung binigay mo yung buhay sa amin, yung buhay para sa amin, pinagkaloob mo pa rin sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo upang siyang maging gabay namin, upang maintindihan namin ang hindi namin maintindihan.
Kita mo rin sa amin yung mystery, Lord Jesus, na ang mystery is about you, Lord, that your salvation is for everyone, for all of us, O Lord. Kami ay lumapit at manampalataya sa iyo. At ganyan din, dahil sa iyo, kabutihan, hinayaan mo, Panginoon, na maintindihan namin ito, Panginoon. Ikaw rin ang nag-o-open ng heart namin upang kami ay manampalataya sa iyo. So everything, Lord, is about you. Dito ay iyong work, O Lord. And I pray, O Lord Jesus, na ang lahat, Panginoon, na nakasama namin ngayon, nakikinig nito, naabot na mensaheng ito, I pray, Panginoon, ng patuloy na victory. Upon victory, bigay mo sa kanila ang madama nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at wala pong problema na hindi malulutas kapag inalay namin ito sa iyo, inilapit namin ito sa iyo, sapagkat nandun ka, Panginoon, O Lord, na palaging nakatingin sa amin sa kabila ng aming mga kainaan. Salamat po sa iyong buhay, sa iyong ginawa sa amin, at Lord, naway bigay mo sa amin ang bendisyon at pagpapala na nagmumula sa iyo, dahil ikaw ang aming Panginoon, ang aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa oras na ito. Nawa pag-ibig ng Diyos, ang pakikisanan ba na Espiritu at ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo ay pagkaloob sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, in the mighty name of Jesus, Amen. Magandang tanghali po sa lahat and God bless muli sa atin. Lahat. Salamat po, Pastor. Salamat po. Po. God Thank you bless po. po. God bless po sa atin. Salamat po, Pastor. God bless po.